bilang paggalang sa kahilingan ng pamilya at upang maprotektahan ang interes ng mga batang mababanggit sa pagsasadula. Minabuti po naming baguhin ang pangalan ng mga tauhan sa kwentong inyong mapapanood. Aling! Ano? Asensado na talaga si Madel. Di niyo na kailangan ngayon ng bakery. Naku naman, di naman. Eh, bakit naman? Sayang lang naman ang galing ni Kaling sa paggawa ng tinapay, no? Oo nga. Di ba? Pagkakainin ka na nga ng libre, nang babola ka pa! Aling! Sabihin mo naman kay Madel, ipasok naman yung anak ko sa domestic helper para naman, kesa naman nakatenga dito. Yung mga boyfriend, baka dyan lang ako sa kanto. Para pakinabang man lang ako. Naku! Yan lang din ang anak mo, eh dapat sa Japan! Talaga, ha? Ayan, gabi, no? Oo. Ayan, mong babanggitin ko mamaya kay Madel pagdating, ha? Salamat. Uy, may sasakyan! Ayan na si Madel! Nakalak mo! Ay, magjusalubugin, masagasakay dyan. Urong. Ay, ayan na nga! Ay, naku! Salamat, Poldo! Okay naman eh! Sige tayo, ako na bahala. Pakipasok na lang. Kamusta na kayo? Ito, mabuti naman. Kinis-kinis naman ang balat ng Madel. Mukhang iyang na iyang ka sa Hong Kong. Iyang na iyang kamo sa pagiging alila dun sa Hong Kong. Yung mga kasamahan ko nga nagtataka eh, bakit daw ako nag-DH? Kasi naman, wala maniwala sa itsura mo. Naku. Nakita ko nga yung picture ng amo mo. Mukhang ikaw pang amo niya. Ay, naku. Sandali. Meron akong biniling cream dun sa Hong Kong, ha, para sa mukha. Mahusay siya, dun lang nabibili. Pasalubong ko sa inyo. Hindi nabibili. Madel, pengisan. Para kuminis na rin ang mukha ko, no? Gaganda rin tayo. Talaga? Ayan po sa amin mo, parating. Pwede bang mahiram si Madel? Sandali. Pabayaan natin sila. Kain na tayo. Para sa'yo. May alam ka pang ganito, ha? O ano yan? Pakasal na tayo. Ha? May naipon ka na, di ba? May naipon na rin ako. Pwede na siguro. Kailan? Sa isang linggo. Ang bilis mo naman. Ganun talaga. Hindi na kita pakakawala. Madel, mahal na mahal kita. Nanumpa silang magmamahalan sa hirap at ginhawa, magsasama sa karamdaman at kalusugan. Ngunit hindi nila akalaing masusubok ang pangako nilang ito ng isang sakit na hanggang ngayon wala pa ring lunas. Ito ang sakit na AIDS. Ngunit ang mas kalunos-lunos, hindi lamang ang ina, kundi pati na ang kanyang asawa at mga anak ang nagkaroon ng HIV o Human Immunodeficiency Virus na nagdudulot ng AIDS. Paano nga ba humantong sa ganitong trahedya ang kwento ng kanilang pamilya? Tunghayan po natin. Ang bilis ng panahon. Nung isang linggo, magnobyo tayo. Ngayon, mag-asawa tayo. Sa loob ng 2 linggo, aalis ka na naman. Pwede bang tumawad? Bitin na bitin ako eh. Ako, baka magalit na yung amo ko. Ito nga lang baksyon na to eh. Pilitan. Pahirapan. Buti nga pumayag. Ikaw naman kasi. Wala naman sa plano natin yan eh. Yung kasal-kasal. Pabigla-bigla ka. Kahit na. Di ba sabi nga ng mga kaibigan ko, bilib na bilib sila dahil parang planadong-planado. Ang yabang mo.
ka nang umalis. Ha? Dito ka na lang. Maayos naman tayo dito eh. 2 taon na lang, magtatapos na si Poldo sa engineering. Nangako ko, nanay, na papagtapusin ko siya. Alam mo naman to, di ba? Bago pa tayo kinasal. Ikaw baka mamaya, pag alis ko, magbuhay binata ka. Tandaan mo may misis ka na. Misis na alis ng alis. 2 taong na malagi si Madel sa Hong Kong para magtrabaho. Taong 1995, nang magpasya siyang bumalik sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinayagan ni Jaime na mangibang bansa muli. Sinimulan nila ang pagbuo ng isang pamilya at hindi nang tagal, isinilang ni Madel ang kanilang panganay. Sige pa! Ayun na! Lapit na! Isa pa! Isa pang mahabang ire! Sige. Umapit ka sa ulo. Isa pang mahabang ire! Isa pang mahabang ire! Jaime! Jaime! Nagatak na asawa mo! Uy! Kantay! Uy, naku! Umiiyak! Uy! Madel! Ang ganda! Parang kamukha mo Kamukha mo! Ngunit ng 6 na buwan na ang sanggol, nagsimula itong maging masakitin. John, tama! Anak! Tama na. Oo, tama na. Naku, mabuti din ka na. Hindi ba mababa ang lagnat ni John? Konti. Pero ibalik na natin sa doktor. 2 araw na siyang ubo ng ubo eh. Hindi ko na nga matulungan ng nanay sa bakery. Nakita ko kasi yung doktor kanina papaluwas daw siya ng Maynila. Mamayang gabi, pag may lagnat pa, bukas, iluluwas na natin sa bayan. Pagkaraan ng 2 taon, nadagdagan pa ang anak ni Madel at Jaime. Ngunit gaya ng una, naging masakitan din ito. Ito, sige. Yan na yan, Taba na. Anong balita? Ganun pa rin, Nay. Kumusta mga apo ko, ha? Ano sabi ng doktor? Binigyan lang sila ng bagong reseta. Mahina daw talaga resistensya ng mga bata sa sakit. Pasok ko na to. Sige. Baka mahamugan ng mga bata. Sige, mabuti pa nga. Siguro dahil sa panahon na napabago-bago kaya ganun. Siguro nga. Tulungan ko kayo magsara, Nay. Ay, naku, wag na. Ako nang bahala. Sige na. Pumasok ka na sa loob at magpahinga ka na rin. Alam kong pagod na pagod ka. Sige na. Ako nang bahala rito. Sige na. Uy, Madel, ang laki ng ipinayat mo Ang dami-daming paninda ng nanay mo. Huwag mong sabihin, wala kang gana.
Baka naman may nakain ka. Alos hindi na nga ako kumakain na dahil lagi ako walang gana. Baka allergy. Baka nga. Ayan, oh. Teka muna, baka naman yung kwarto nyo, puro surot na. Kailangan maibilad yung mga unan, kumot. Teka muna, aayusin ko yun, ha? Nahawa ka na yata sa mga bata. Teka't ibibilad ko yung mga gamit ninyo, ha? Unti-unti nang nagpamalas ang mga simptomas ng sakit. Ngunit wala pa rin kahinahinala si Madel. Nataglay na niya ang nakamamatay na AIDS virus. Sunod-sunod na ang gastos natin. Yung kita sa bakery, nauubos sa pagpapagamot sa mga bata. Nakakahiya na kay nanay. Pagkatapos eto ako dumagdag pa. Hayaan mo na. Ang importante, gumaling kayo ng mga bata. Pagkabili natin ng gamot, umuwi na tayo. Nag-aalala ako kay Junjun eh. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na si ate. Bukas uuwi siya para namang mabantayan niya yung mga... Ano nangyari sa'yo? Nahihilo ko. Ha? Bakit? Ano? Madel! Nurse! Sir, ano po nangyari? Saan ba ang emergency room ninyo? Yung misis ko nahihilo ah. Doon po, sir. Tara po. Jaime? Huwag kang babangon. At baka makasama sa'yo. Anong sakit ko? Anong sabi ng doktor? Wala kang sakit. Pero kailangan alagaan mo sarili mo. Bakit? Buntis ka. Magkakaanak tayo ulit. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka masaya. Gastos na naman ay iniisip mo. Sige, pahinga ka. Malugod na tinanggap ng mag-asawa ang pagdating ng isa pang anghel sa kanilang buhay. Lalong natuwa si Madel dahil babae ang sanggol na iniluwal niya. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi. Kaya ko to. Kailangan naman ako magpasuso dito sa bata eh. Para lumakas ang resistensya niya. Kay Jonjon kasi, hindi ko naman nagawa yun eh. Kaya siguro sakitin siya. Jaime, pwede ba akong bumalik sa Hong Kong? Ba't mo naman naisipan yan? Kasi lumalaki na ang pamilya natin. Paano pag-aaral ng mga bata? Hindi naman tayo pwedeng umasa sa pagsasaka mo. Lalo ngayon, mahina ang ani. Hindi ba mas maganda kapag nandito ka? Lalo na pag lumalaki yung mga bata. Huh? Mag-aalaga ka na naman ng hindi mo anak. Paano na lang ang sarili mo anak? Ano? Madel, wag ka na lang mag-abroad. Dito ka na lang. Sama-sama na lang tayo ng mga anak mo. Huh? Ngunit sa ikatlong buwan ng bunsong anak ni Madel at Jaime, dinapuan ito ng mataas na lagnat. Asan na ba si Jaime? Ang taas-taas ang dagdag ni Mia! Nay, ang taas ang dagdag ni Mia! Baka nagugutom lang yan. Ako na bahala. Amin. Pondo! Pondo! Asan ang kuya Jaime mo? Eh, nagpunta nga kay Kapitan eh. Nangihiram ng minicab. Wala kami mahanap na tricycle. 10 oras na ng gabi. Kaya lang yung minicab, nawala naman ng gasolina. Kaya yun, naghahanap pa sila ng pagkukunan. Bakit naman ngayon pa mangyayari yan? Ang taas-taas ang lagnat ni Mia! Lakarin na lang natin ang ospital. At hindi pwede, malayo yun. Tsaka delikado, may dala kang bata, oh. Baka kung ano pa mangyari doon sa bata. Hintayin na lang natin si Kuya Jaime. Nay! Madel! Nay!
Madel! Ay, bakit? Ay, bakit? Bakit na nangyari? Mia! Mia! Mia, baby ko! Baby ko! Anak! Anak! Nay! Nay! Ano nangyari, Nay? Pondo! Hanapin mo kuya mo! Ang kuya Jaime mo! Hanapin mo! Ano? Baby! Baby! Baby mo! Nay! Nay! Hindi! Hindi! Hindi na! Hindi! Nay! Hindi! Hindi siya pwede mamatay, Nay! Nay! Hindi! 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 Ayoko! Wag! Ang dali! Ang dali na! Del, hindi ka pa ba nagugutom? Sabay-sabay na tayong kumain. Del. Labis na dinamdam ni Madel ang pangyayari. Samantala, kasabay ng pagluluksa ay lalo ring tumindi ang sakit ni Madel. Halos 2 taong pabalik-balik ang kanyang ubo. Labas-pasok din siya sa ospital. Oo, may dala ako sa'yo. 3 araw na ako dito. Hindi ba tayo uwi? Kamusta mga bata? Huwag kang mag-alala. Inaalagaan sila ng nanay. Namimiss ko na kasi sila eh. Sabi kasi ng doktor magulaw papuntay ng mga bata dito sa ospital. Bakit daw? Jaime? Bakit daw? Anong sabi ng doktor? Madel, may TB ka. Mas mabuti raw dito ka muna sa ospital para wala kang mahawa. Alam na nila nanay? Bala ko nga, papuntahin ko yung mga bata sa tiyahin ko sa Valenzuela. Susunod naman si nanay, siya mag-aalaga sa kanila. Tapos si Poldo naman, siya nun yung magbabantay sa bakery. Madel, huwag kang mag-alala. Sabi naman ng doktor, magagamot din yan eh. Ha? Huwag kang mag-alala. Gagaling ka rin. Subalit, hindi lang simpleng TB ang sakit ni Madel. Sir, bawal po. Bakit? Pumasok. Pag sinabi na po ng doktor. Misis ko nasa loob. Ano pong... Dok! Bakit to? Ano nung nangyayari? Malala na ba ang TB ng misis ko? Sabi niyo po, gagaling na siya. Dok! Ano pa ba yung nakatakip sa inyo? Anong nangyari? Kausapin niyo po ako. Ilipat niyo na sa ibang ospital ang asawa niyo. Hindi kaya ng facilities namin dito ang sakit niya. Bakit ho? Malala na ba? Anong... Hindi lamang basta TB ang sakit niya. Anong sakit ng asawa ko? Hindi namin kayang gamutin. Hindi nga namin makumpirma ang findings namin dahil kulang sa gamit dito.
malakas ang suspetsa naming may AIDS ang asawa niyo. Jaime, ano bang nangyayari? Bakit ba tayo lumipat ng ospital? Dalawang buwan ko nang hindi nakikita ang mga anak ko. Kahit anong gamot ang ibigay sa akin, kahit sa ospital tayo magpunta, hindi naman ako gumagaling. Ano ba? Malala na ba ang sakit ko? Mamamatay na ba ako? Jaime, sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung ano nangyayari. Hindi pa alam ng mga doktor. Basta ang alam nila, umihina ang resistensya mo sa sakit dahil sa mga iniinom mong antibiotic. Wala kayong silbi! Ang tagal-tagal ko na dito! Hindi niyo ba alam kung ano ang sakit ko? Kinakwartahan niyo lang kami, wala na kami pera. Patayin niyo na lang ako! Kung hindi niyo ako kaya gamutin, patayin niyo ako! Patayin niyo na lang ako! Matapos ma-confine sa isang ospital sa Maynila si Madel, agad inalam ni Jaime kung AIDS nga ba ang sakit ng kanyang asawa. At makaraan ng 2 linggo, lumabas ang resulta ng AIDS test. Hindi naman po gumagamit ng bayarang babae, Dok. Kahit po nung binata pa ako. Paano man magkaka-AIDS yung misis ko? Hindi po ba na doon nakukuha yun? Maaari po. Pero pwede rin makuha ito kahit kanino, hindi lamang sa bayarang babae. Kahit sinong infected ay pwede magpasa nito. Nakukuha rin ho to through blood transfusion o sa paggamit ng karayom na kontaminado. Kung wala ho doon ang dahilan, baka sa pag-abroad ng misis nyo. Napag-usapan nyo na ho ba kung ano nangyari sa misis nyo nung nasa abroad siya? Hindi pa ho. Wala naman po siyang nasasabi sa akin. Tsaka, Dok, hindi po eh. Paano? Imposible po yun. Marami ho ng kaso ng HIV o AIDS dito sa Pilipinas galing sa mga OFW pagbalik nila dito sa atin. Maaring hindi nila alam na infected sila. Pero pag nagtipagtalik sila sa kanilang asawa, ay naipapasa nila ang infection. Mister, pinapayo kong magpa-HIV test na kayo ng mga anak nyo. Pati po ba mga anak ko? Sinabi mo sa akin kanina na nabuntis ang asawa mo pagkagaling sa abroad. Ibig sabihin, ay maaring naipasa niya ang HIV sa iyo at sa mga anak nyo. Alam kong ayaw mo mag-isip ng masama tungkol sa misis mo. Pero kailangan niyo itong pag-usapan. At kailangan maging tapat sa inyo ang misis mo. Sasabihin kay nanay. Walang dapat makaalam. Diyos ko.
Ilang linggo pang namalagi si Madel sa ospital bago sila nagpasyang umuwi na sa bahay upang doon niya harapin ang lagim ng sakit na dala-dala niya. Kinailangan ding magpa-HIV test sina Jaime at ng mga bata. At gaya ng kanilang kinatatakutan, sina Jaime at ang kanilang 2 anak ay positibo ngang may HIV. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Sabi ng doktor, hindi porket may HIV ka, may AIDS ka na rin. Matatagalan pa rin naman bago ka magkakomplikasyon. Pwede pa naman tayo mamuhay ng normal, di ba? Aalagaan natin ang isa't isa. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan. Paano kinabukasan ng mga bata? Para ko na rin silang pinapatay. Sana sa akin na lang napunta ang lahat ng sakit, ang lahat ng sugat, ang lahat ng hirap. Hindi ko makakaya makita kayo. Ikaw. Ang mga anak ko. Sana hindi na ako bumalik dito. Nagpakalayo-layo na lang ako. Sana hindi ko na kayo dinamay. Sana ako na lang. Sana ako na lang. Ay, may patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginustong nangyari.
anak at nagpapainit pa ng tubig ang nanay mo. Madel! Madel! Madel, matagal pa ba yan? Anong ginagawa mo? Hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya. Hindi ko na kaya. Gusto ko lang matapos. Bitiwan mo! Hirap na hirap na. Ano ba? Hirap na ako. Hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya? Ha? Gusto mo matapos ang lahat? Sige! Patayin mo na rin ako! Patayin na rin mga anak natin! Ha? Ano ba? Alam ko mas mabigat ang dinadala mo, pero... Nahihirapan din naman kami ng mga anak ko. Mga anak natin, ano ba? Del, naubusan na rin ako ng pag-asa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala ka. Hindi ko alam. Hindi pa rin matanggap ni Madel na nahawakan niya ng HIV ang asawa at mga anak. Samantala, nagiging kapansin-pansin na rin ang epekto ng AIDS kay Madel. Kaya't inamin na rin niya sa ina at kapatid ang kanyang tunay na kalagayan. AIDS! Diyos ko. Paano? Bakit ka magkakaroon nun? Wala ka namang ginagawang masama, hindi ba? Paano ka magkakaroon ng ganong klaseng sakit? Kuya Jaime, sa'yo ba nang galing yung sakit? Sa'yo ba nahawa si ate, ha? Hindi si Jaime ang nagbigay sa akin ng AIDS. O sino? Diyos ko. Ate, paano nangyari yun? Nung bumalik ako sa Hong Kong, pagkatapos namin magpakasal ni Jaime, may nag-alok sa akin na mag-sideline sa isang mag-asawang Amerikano. Na-stroke yung babae. Kailangan nila ng temporary helper. Dahil umalis ang katulong nila. Malaki ang bayad. Doble pa sa sinasahod ko dun sa amo kong incheck. Kaya tinanggap ko. What are you doing? You're hot. I bet you like it. Come here. No! Come close. No! Stop it!
Hayop! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hindi na ako bumalik sa amo kong iyon. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Wala akong sinabihan na kasamahan ko. Hindi ako nagsumbong sa pulis o sa embassy. Meron kasi akong kasamahan. Nirape nung amo niya. Pero walang tumulong sa kanya. Sobra-sobra ang kahihiyan niya. Kaya tumalon siya sa building dahil hindi na niya nakayanan. Tinago ko sa inyo ang lahat dahil ayoko kayo mag-alala. Nung umuwi ako dito, ilang beses ko tinangkang sabihin kay Jaime. Tatakot ako. Mga mandiri sa akin. Baka hiwalayan mo na ako. Baka hindi matupad ang pangarap ko na magkaroon ng isang pamilya. Kaya pumayag ako nang sabihin sa akin ni Jaime, huwag na akong bumalik ng Hong Kong. Akala ko natakasan ko ng kahayupan ng lalaking yun. Hindi pala. Ito ang naging kapalit. Sinira ko ang pamilya ko. Ang mga anak ko. Si Jaime. Sinira ko. Lahat ng pangarap ko nawala. Ako nagbigay sa kanila ng AIDS. Ako. Habang buhay kong dadalhin ito. Ang kaihiyan. Ang pagsisisi. Kulang pa ang buhay ko. Sa sakit na dinulot ko sa iyo. Sa mga anak ko. Diyos ko. Bakit yung hinayaan mangyari ito? Bakit ang pamilya ko? Ano nga aminin ko? So si Kaaning naman nagmamaang-maangan pa. Maliit ang lugar natin. May pakpak ang balita, may taingan lupa. Teka, ano ba pinagsasabi ninyo? Kaaning, alam na namin na may AIDS si Madel. Pati nga si Jaime at mga bata nahawa na sa kanya. May nakakita nga sa kanila sa kabilang bayan eh. Doon sila nagpapagamot, di ba? Eh, alam nyo na pala eh. Ano pa nga aminin ko? Hoy, Jaime, alam na namin kung bakit sinasara ang bakery nyo. Ano ang problema ninyo? Huwag kayo nang gugulo, ha? Aba, ikaw pa may ganang magalit? Samantalang kayo nga ay nagkakalat na sakit dito? Wala kaming kinakalat na sakit. Anong wala? Bigla-biglang nagsarado ang bakery nyo? Natatakot kayo malaman ng katotohanan, di ba? Sinasara namin ang bakery namin dahil hindi na namin to kayang patakbuhin. Ay, nako. Baka naman pati kami nahawa na sa inyo. Eh, lahat pa naman ng mga tao dito bumibili sa bakery ninyo. Nagkakamali kayo. Eh, ano ngayon? Kung may sakit ang buong pamilya ko. O ano? Ano gagawin nyo? Isusumpa nyo kami? Ipapako nyo kami sa krus? Susunugin yung buong bahay namin? Umalis na kayo dito! Hindi! Bago nyo pa mahawa! Hindi kami aalis dito! Dahil wala kaming mahahawa sa inyo! Magtanong kayo sa health center ng maliwanagan kayo! Kayo ang may sakit! Ano? Mas malala ang sakit ninyo! Puro kayo husga! Wala namang kayong alam! Wala kaming sakit! Ay, umalis kayo dito! Layas! Umalis kayo dito! Bahala mo sa aso! Ikaw, ano?
Isa-isang tinalikuran ng mga kaibigan at kapitbahay ang pamilya ni Madel. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tangi kong panalangin ang pagsamo mo, kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Alin ang mas gusto nyo, Nay? Eto siguro. Yan din ang gusto ko. Pero baka maluwag na sa akin. Pwede ko namang higpitan ng balikat at saka bewang siguro. Pasensya ka na, anak. Hindi ko kaya. Ma? Anong ginagawa niyo? May inaayos lang kami ng lola mo. Sa inyo ba yan, Ma? Para saan? Kailangan kasing pumili ng magandang damit ang mama para pagdating ng araw. Ma, malapit na po ba kayong papatay? Junjun. Hayaan nyo, Nanay. Halika dito. Ma, malalaman ko rin po ba pag malapit na akong mamatay? Itong batang to, ano sinasabi? Di ba, Lola? Kung ano mangyayari kay Mama, yun din ang mangyayari sa amin. Di ba? Anak, hindi. Hindi mangyayari sa'yo to. Diba, malakas ka, matapang ka. Kaya, makakaya mong matalo ang sakit na ito. Balang araw, makakaya mo. Gusto ko marinig mo na gusto ko kitang pasalamatan
sa lahat. Papasalamat ako sa Diyos na ikaw ang pinakasalan ko. Sana na hindi ka nagsisisi. Ako ang pinakasalan mo. Kailan ba hindi ako nagsisi? Paano pag nawala ka na? Paano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Maging matatag ka para sa mga bata. Pinitin ko. Lungkot ako. Lungkot ako. Hindi dahil sa nararamdaman kong oras na, kundi dahil iiwanan ko kayo sa kalagayang hindi ko ginusto. Hindi naman natin ginusto to eh. Diyos lang naman ang nakakaalam ko kung bakit nangyayari ito sa atin. Kawan. Yung kawan. Kunin mo. Sa'yo yan. Buksan mo pag wala na ako. Inaantok na ako. Halika sa tabi ko. Madel, sige. Pikit mo na mata mo. Pikit mo na. Yan. Sabihin mo sa akin kung nakikita mo. Sabihin mo. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Ano nakita mo? Mga bituin. Mga batang naglalaro. Mga bangdaan. Maliwanag. Maliwanag. May hati. Yun. Sige. Yan.
ang ikinamatay ni Badel. Isa ito sa mga komplikasyong dulot ng pagkakaroon ng AIDS. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko. Pakasal na tayo. Ha? May naipon ka na, di ba? May naipon na rin ako. Pwede na siguro. Kailan? Sa isang linggo. Tangi kong panalangin. Walang araw na di ko pinagdasal sa Diyos na sana lahat ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin ay maibalik ko rin sa'yo. Pero hindi na yata mangyayari yon. Lagi mong yayakapin ang mga bata para sa akin. Huwag mong kalilimutang ipaalala sa kanila palagi kung gaano kaganda ang buhay, kung gaano kasarap mabuhay. Mahal na mahal ko sila. At mahal na mahal din kita, Jaime. Higit pa sa buhay ko, magpakailanman. Jaime, kamamatay lang nitong Marso ng misis mong si Madel. Tanggap mo na ba ang pagkawala niya? Pag nakikita ko yung mga bata sa bahay namin, medyo napapaiyak pa rin pag sapit ng gabi. Hindi pa rin nawawala sa isip ko yung misis ko. Kung isa sa larawan mo si Madel bilang asawa at ina, anong klase ba siya? Mabait naman po siya. Magmula pa nung hindi pa kami mag-asawa, bali maganda naman pagsasama namin. Hindi naman po siya pabaya sa amin. Ilang taon mo bang inalagaan si Madel sa sakit niya? Mahigit 1 taon po. Huli na po nung nalaman namin na mayroon po siya. Bumalik siya galing ng Hong Kong. Gano'ng katagal yon bago niyo natuklasan na may sakit siya? 8 to 9, ganun po. Bilang ama ka, paano mo inihahanda ang sarili mo? Nagdadasal ako sa Diyos. Sana maiwasan ko yung mga komplikasyon, tapos pinapatibay ko na lang loob ko para mayroong gagabay sa aming mga anak, para maranasan din po nila ang buhay dito sa mundo. Alam mo, kahanga-hanga ka rin eh. Sarili mong sakit. Tapos yung 2 mong anak. Paano mo kinakaya? Iniwasan ko na lang po mag-isip. Saka yung 2 bata po ang iniisip ko siya. Sila po ang nagpapatibay sa akin. Yung kalusugan ninyong mag-ama, paano mo pinapangalagaan ngayon yan? Nakatutok po ako sa kanila dahil kung papawisan lang po sila, madali silang magkasakit. Marami pong tumutulong po sa amin na NGOs. Tapos yung mga doktor na kung ano po mayroon sila. Ikaw, pangangalaga sa sarili mo?
iniwasan ko na lang po yung mga bawal na sinasabi ng doktor ko. Siyempre, bawal ng chicks. Kakakonsensya na po pagka alam ko nang meron ako tapos magkakalat pa. Meron ka pa bang dinadalang ambisyon para sa mga anak mo, para sa sarili mo, para sa pamilya mo? Gusto ko silang makatapos sa pag-aaral. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa dahil sa panahon ngayon, kahit wala silang dinadalang sakit sa hirap ng buhay ngayon, ganun din ang naranasan po nila kahit kung hindi ka magtiyaga, talagang mahihirapan ka. Sa mga katulad mo, Jaime, na ngayon ay taglay nga yung nakamamatay na sakit na yan, ano ang pwedeng payo na maibigay mo sa kanila? Pag-aralan mabuti lahat ng mga gagawin, pag-isipan, para hindi tayo mapunta sa peligro. Sa publiko, ano ang mensahe mo, Jaime? Huwag niyo po kaming kaawaan, kundi unawahin po sana. Dahil hindi po namin ginusto ang karamdamang ito. Huwag niyo kaming pandirian, gano'n. Jaime, kami humahanga sa iyo sa katatagan ng loob mo at sabay pagdarasal ka ng palatuntunan ito at ng iyong lingkod, na talagang yung katatagan mo lalo pang tumibay sa paglipas ng mga araw. Maraming salamat at naglakas loob ka na ihandog sa publiko yung istorya mo para kapulutan nila ng aral sana. Thank you very much sa iyo, Jaime. Marami rin pong salamat po sa Tita Mel, tapos sa GMA, lalong-lalo na rin po sa mga tumutulong sa amin, mga NGOs, ganoon din po sa mga relatives ng misis ko po. Salamat po sa kanilang lalo na po sa magpakailanman. Thank you, Jaime, ha? At habang may buhay daw, may pag-asa. Sana patuloy kang manalangin sa Panginoon. Maraming salamat. Opo, maraming salamat din po, Tita. Sa ngayon ay buong tapang na hinaharap ni Jaime at ng dalawang anak ang kanilang kalagayan. Ang tangi lang nilang hiling, huwag silang pandirihan at katakutan. Bagkus, pangunawa at pagmamalasakit ang kanilang kailangan. Saludo kami kay Jaime na nagmahal sa kanyang asawa ng walang kondisyon at pag-aalinlangan. Sana'y kakitaan din natin ng inspirasyon ang ipinamalas na katatagan at pagmamahalan ng kanilang pamilya sa kabila ng matinding pagsubok na kinakaharap nila. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Handang dumamay sa iyong lingkod habang buhay ay hindi maglalaho. Ang himig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.